Okay, yung video na to ay regarding dun sa gagawin nating adjustment dun sa recording natin ng mga SARO na naka-charge sa Special Purpose Fund. Like yung PGF, MPBF, basta Special Purpose Fund po na SARO. Ililipat na po natin yung mga SARO na yon dun sa adjustment column. Tatanggalin natin dun sa allotment receive column. Bakit? Kasi sasabay na natin yung recording natin, ipaparehas na po natin doon sa recording sa URS. Kasi ang ginagawa ng DBM sa URS, nandun po siya sa adjustment column. Ganun lang. Kailangan sabayan natin yung URS para pareho tayo. Pag nag-a-analyze tayo ng report natin, pag kinumpare natin sa URS, magkapareho tayo ng pwesto ng mga amounts natin. Kaya doon natin ilalagay na sa adjustment column. Papakita ko po sa inyo kung paano para pare-pareho po tayo ng gagawin. Pwede nyong balikan yung mga dati nyong recording kung nakatanggap na po kayo ng SARO na halimbawa galing sa Pension and Gratuity Fund, Terminal Leave, or basta any SARO, or kung mayroon na kayong PBF, ganun yung gagawin natin. Papakita ko po. Login muna tayo. Tapos, halimbawa, isasample ko ngayon yung first trans salary adjustment. I-record muna diba natin yan. Halimbawa, Division Office, nakatanggap ng SARO na MPBF. MPBF kasi yung salary adjustment. Division proper to, sample ko. Yan, PPA 702. PPA 702. Okay, then i-add ko yung information ng SARO dito. SARO lagyan ko na internal code na SARO 100. Then ano to, Caraga Region 13, RO 13. Sample ko lang 2024-1 2 3 4 5 6 7. Naka-receive siya ng halimbawa August 31, naka-receive ng 50 million. Okay, August 31. I-record ko lang siya. Tapos SARO first trans salary adjustment. Ayan. Yung 50 million na yan, lump sum yan, na ang gagamitin nating object dyan, yung lump sum for compensation adjustment. Yun yung ginawa kong BMS Rescue para makita po natin yung object na yon. Ito, ang recording natin ngayon ito ay kakaiba na. Hindi na dun sa allotment receive ang kuha natin. Close ko na ito, tapos pupunta na po dito sa registry. Ngayon, dahil ibabaguhin na po natin, kasi nga isasabay natin sa URS, hindi na natin ngayon dito i-record, kasi dito pag ito ang clinic natin, nandun lahat tayo pumupunta sa allotment receive column. Itong sub-arrow naman, transfer from, kung yung mga this year na issuances na sub-arrow. Dahil gusto nating sumabay sa URS, dito natin ilalagay sa adjustment. Yan, wala pong nakalagay dito, pero dito natin ilalagay. Kasi yung mga SARO na yun na special purpose fund, dito siya mapapasama. Sa 2025, ang gagawin ko, maglalagay ako ng another button dito na nakalagay ay SARO na. SARO from DBM. Para yun ang i-click natin. Pero for the meantime, ngayon, dahil wala pa yung button na yun, dito lang gawin ninyo, i-click nyo. Parang pupunta lang kayo dito sa portion ng APSA map, yung mga additional SARO, yan, withdrawal, your modification. Dito tayo. Dito po kayo papasok. Ganun yung gagawin ninyo sa ibang ni-record ninyo. Kung meron na kayong existing na na-record, ang gawin nyo para mas madali, i-delete ninyo yung nagawa nyo na para hindi kayo mahirapan. I-delete nyo, tapos i-encode nyo na lang po ulit. Basta tandaan nyo lang kung ano yung date. Kailan nyo na-i-post yung date na yon para hindi magbago yung recording ninyo ng date. Okay, dito ang gagawin natin, halimbawa yung first trans salary adjustment, basta yung SARO ay under ng MPBF at saka PGF,
dito po natin ipapasok para papareho na natin sa URS. Okay, click dito, then add new record, click natin adjustment na, mapapasama na rito. Babaguhin ko yung description nito sa 2025, idadagdag ko na yung SARO under MPBF, PGF sa Special Purpose Fund, SPF. Ganyan, tapos ito, August 31, Division of Butuan City, ganyan, nalagay dito, SARO 2024, 50 million, 1, 2, 3, 4, 5, 6, first runs, salary adjustment, ayan. Tapos dito, hanapin natin yung PPA 702 na ginawa ko kanina, yan, ito, GMS. Okay. Tapos, PPA 702, hanapin ulit, nandito sa baba. Yan, PPA 702, ito, SARO, yan, first run, salary adjustment. Yan, click lang. Tapos dito, hanapin yung object. Yan, makikita na rito yung object kasi ito yung ginawa ko dun sa last video na palalabasin, idadagdag yung lump sum for compensation adjustment. Okay, tapos dito sa amount, click yung edit, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, DO lang to. Okay, ganyan lang yung gagawin natin. Sa PBB, ganun din yung gagawin ninyo. Kung mayroon po kayong mga natanggap na nasaro for PBB, dito na po ninyo ilagay sa adjustment, modification o column adjustment tayo. Ganun yung gagawin po ninyo para pag nag-consolidate tayo, pare-pareho na yung recording natin na nandito sa adjustment column na po yung mga amount natin. Yung para mas madali po sa inyo, balikan ninyo yung mga record ninyo, halimbawa PBB, i-delete nyo na lang yung record nyo ninyo, tandaan nyo lang kung ano yung date na yon, at maggawa na lang ulit kayo, add new record, pasok nyo na lang po ulit. Wala naman magiging problem yan sa reporting natin. Lilipat lang yung pwesto nyan na dati nasa allotment column, allotment receive column, nililipat lang natin sa adjustment column para pare-pareho na tayo. Kasi sa 2025, ganun na talaga ang gagawin natin sa adjustment column. Again, anong reason? Dahil nga gusto nating isabay na sa URS para pag nagre-review tayo ng report natin sa BMS, eksaktong-eksakto kung ano yung mga columns dun sa URS, pareho na natin column dun sa Special Purpose Fund na SARO. Again, yung mga re-record natin sa adjustment column na SARO, yung ano lang po Special Purpose Fund SARO, yung PGF, MPBF, yung mga withdrawal SARO, mga modification SARO, ganun po yung i-record natin. Pero yung regular SARO po ninyo, take note po yung regular SARO ninyo, kung ang natanggap po ninyong SARO ay NSPP, tapos naka-agency specific budget, hindi nyo po gagawin itong ganitong proseso. As usual kayo, dun po kayo sa recording ng allotment receive column. Anyway, yung gagawin ko naman yan sa next year, 2025, may mga selection tayo kung agency specific or automatic or special purpose fund yung SARO na natanggap natin. Yung para malinaw lang po. Kasi yung recording ninyo ng SARO ng NSPP na agency specific, meaning regular pa rin yan na PS, dun po yan sa dati. Dati pa rin yung recording. Walang pagbabago. Ang binabago lang natin, kinokorek natin para makasabay tayo sa URS ay yung MPBF at saka yung PGF SARO. Okay, malinaw po tayo dun Okay, yun lang. Sana makatulong po itong video na to para hindi na po kayo nalilito sa recording. Sa next recording pag meron po kayo natanggap na MPBF or PGF SARO. Okay, thank you.